Yeah, kagaya nga nung sinabi natin sa inyo kanina guys, this relationship is over. Actually, yung mga negative energies dito guys is nakita natin na talagang maraming away. For some of you, may maraming stress and toxicities dito sa relationship na to mga kapigsi. Ang nararamdaman natin dito guys is every time na you're trying to fix the relationship, kasi yung iba sa inyo no, talagang nakikita natin na nag-e-effort pa na ayusin yung relationship, but there are a lot of trust issues no dito sa relationship na to. Maraming away. Ito yung mga nakikita natin, yung mga away mga kapigsi. Yung Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamangitang episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love tarot guys para ngayong April para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapixie. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So, eto guys, ito yung mga energy surrounding your relationship mga kapixie or situationship. This is both negative and positive. Unahin natin yung mga negative guys, no? For some of you, this relationship is over, tapos na to. And for some of you, nandun na kayo sa stage na nagmo-move on kayo from this relationship mga kapixie. Pwedeng hiwalay na kayo guys, pwedeng no contact, ghosted, or pwedeng in a relationship pa kayo pero tapos na. I mean, meron kasing ibang relationship na they're still together pero hindi na sila nag-uusap, hindi na sila nagpapansinan. Meron ako mga nababasang ganyan sa comment section mga kapixie. Parang especially kapag mag-asawa or live-in together, kasi may mga anak sila ganyan. Sometimes nandun sila for the sake of the kids, yung mga bata, pero yung relationship nila bilang sila parang wala nang pag-ibig, wala nang love, nakapag emotionally detached na. So pwedeng sabihin na it's over mga kapixie. Okay, so for some of you pwedeng may mga ganong klaseng sitwasyon kayo. And yung iba parang nagmo-move on kayo and ready na kayo to meet para ma-meet yung the one para sa inyo mga kapixie, o kaya parang makilala nyo yung bago na pwedeng maging bahagi ng inyong buhay. This can also be your twin flame mga kapixie, pero this person will definitely complement you. Parang ito yung exact opposite mo or exact opposite nung person mo right now. Okay, so although itong energy na to hindi pa to masyadong malinaw guys, pero titingnan natin ito mamaya habang nagbabasa tayo. But what is clear dito sa relationship na to is itong dalawa na parang it's over, let's move on type of energy mga kapixie. Okay, so tingnan natin kung anong strong energies dito sa inyong reading guys. Comment down below Leo if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle ko muna to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado mga kapixie, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com.
So, Leo guys, kayo ay represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy mga kapiksi. So, yeah, kagaya nga nung sinabi natin sa inyo kanina guys, this relationship is over. Actually, yung mga negative energies dito guys is nakita natin na talagang maraming away. For some of you, may maraming stress and toxicities dito sa relationship na to mga kapiksi. Ang nararamdaman natin dito guys is every time na you're trying to fix the relationship, kasi yung iba sa inyo no, talagang nakikita natin na nag-e-effort pa na ayusin yung relationship, but there are a lot of trust issues no dito sa relationship na to. Maraming away. At yung may nakikita natin yung mga away, mga kapiksi. Yung iba guys, parang hindi lang away na pwedeng physical, umaabot na sa physical na away, tsaka yung palitan ng maaanghang na salita. Sometimes kasi actually mas masakit no yung, although masakit din syempre pag physical na, lalo na kung malaki yung person nyo. Masakit yan mga kapiksi, di ba? Pero sometimes yung verbal abuse no, mas masakit siya, iba yung sakit na dala-dala nun sa mental and emotional health nyo mga kapiksi. So yun yung nararamdaman natin. And nandun yung talagang, sabi ko nga, you're trying to work out on the relationship, pero malalim na talaga yung mga trust issues nyo dito sa relationship na to mga kapiksi. And for some of you, talagang super sakit ng ulo, super stubborn. For some of you, pwedeng stubborn, merong matigas ang ulo. It's either ikaw or yung person mo yung matigas yung ulo, or parehas kayo nagpapatigasan ng person nyo mga kapiksi. Walang gustong sumuko, ganyan, hanggang sa umabot na dun sa point na pwedeng yung iba sa inyo nakablock na. It's either binlock nyo siya, binlock kayo, or parehas kayo nakablock mga kapiksi. Kaya meron na talagang, in short mga kapiksi, there's a lot of blocks dito sa relationship na to no. Nangingibabaw guys yung mga kanigahan na nangyari dun sa relationship. And sometimes kapag ganun, parang ano siya guys, bangka na lumubog kasi maraming butas no. Yung mga butas na yun, kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, guys, kapag yun ay pinabayaan, hindi niremedyohan, dumami ng dumami, lulubog talaga yung bangka no. Parang ganun palagi yung analogy na ina-explain ko when it comes to the relationship. And kahit magsagwan kayo ng magsagwan mga kapiksi, wala na rin mararating yung relationship kasi palubog na ito guys, at least for some of you. And pares kayo nagsasuffer nitong person mo actually. So both of you are suffering. Habang lalo nyo pang tinatry na ayusin, mas lalo lang nagsasuffer kayo parehas. Kaya yung iba sa inyo parang sinusubukan na lang na mag-move on no, like I said, yung iba sa inyo parang nagpapaka-responsable na lang kayo sa buhay nyo, and you're trying to move on, and you're trying to focus dun sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo. Actually yun din yung parang therapy nyo na rin guys, parang therapy nyo para makalimutan nyo yung mga love problems nyo, and at the same time kumikita pa kayo. So nagkakaroon siya ng magandang parang resulta din para sa inyo, yung pagbuhos nyo ng atensyon sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pinagkakakitaan. Although for some of you guys, pwedeng nagsorry na rin ito sa inyo, or may chance na magsorry itong person nyo sa inyo kung sila yung may kasalanan, or kung kayo man yung may kasalanan. Nararamdaman din natin dito yung parang dadating yung time na lalambot in a way na mawawala yung mga galit sa inyong dalawa. Pwedeng ano din to guys, parang silent no, parang silent apology, silent, hindi ko nararamdaman na talagang magre-reach out and magsusorry, pero nandun yung parang nakukonsensya in silence. Okay. Kumbaga nakukonsensya, nagigilty in silence, nagsusorry in silence, hindi na pinaparating guys. Pero parang nandun yung mga regrets, pagsisisi, and gustong mag-sorry, gustong humingi ng tawad mga kapiksi. Okay? So, and sabi ko nga sa inyo guys, di ba, kapag when it comes to forgiveness, mag-sorry man sila o hindi man sila mag-sorry, mas mabuti na magpatawad para mawala yung mga negative na
emotions, grudges, anger, hatred, yung mga resentment, kasi kapag meron kayo na sa puso nyo, nagiging balakad siya sa buhay guys, na hindi lang sa love kundi sa life in general. Mapapansin nyo na parang ang bigat-bigat ng buhay nyo, sometimes ganon, or parang you're always suffering from the inside. Kaya mas maganda talaga yung matutong magpatawad kahit hindi pa nanghihingi ng sorry mga kapiksi. Okay? And for some of you, pwedeng LDR din kayo nitong person na to, and one of the reasons kung bakit din kayo nagkaguluhan is because of pera or mga trabaho issues din, mga kapiksi. So this is both negative and positive, kasi negative siya in such a way na lumala yung away nyo, like I said, natapos, for some of you, pwedeng natapos na or magtatapos na yung relationship na to, but in a good way, nakatulong siya sa inyo para mag-refocus kayo, i-rebuild nyo yung sarili nyo, and mas mag-focus sa trabaho and sa kung ano man yung source of income nyo, mga kapiksi. Okay? So, sa mga ganitong klaseng sitwasyon guys, tanggapin na lang. Mas maganda kung tinatanggap na lang ng maluwag sa kalooban, and meron talagang ganon na if it's not for you, hindi talaga, di ba? Minsan, it's hard to let go, sabi nila, but it's harder, tawag dito, holding on, di ba? It's hard to let go, but it's harder holding on. So, mas masakit minsan. So, do what you think is right for you. It's okay na mag-let go, and okay lang din na mag-hold on. Depende yan sa preference nyo, mga kapiksi. Pero you have to prepare yourselves and brace yourselves, diba? Yakapin nyo yung sarili nyo. Make sure na malakas kayo. Okay? Alright. So, comment down below if story nyo ba yan, guys. Tingnan natin yung additional na love message for you. So, give your relationship a chance. Kakasabi ko lang, di ba, it's okay to let go and it's okay to hold on as well. Depende sa inyo. So, ito yung advice sa inyo, give your relationship a chance. Kung gusto nyo pang bigyan ng chance itong relationship na to, okay lang. Work on your partnership. Pero kung gusto nyo itong mag-work out, guys, kailangan dito ng forgiveness and acceptance. Kasi hindi magwo-work itong relationship na to kapag hindi nagpatawad, kapag hindi kinalimutan yung past circumstances. Because it will only hurt you and your partner and your relationship. Basta walang forgiveness, guys, walang katahimikan yan. Okay? Okay? Naintindihan nyo ba? So, it will only work out for the best kung magpapatawad kayo if you want the relationship to continue, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. For more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist natin. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.